Samantala, handang ipagamit ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA ang kanilang terminal para masolusyonan ang tambak na mga container na nagpapasikip sa Manila Port. Ayon sa ilang ekonomista, dapat agad maresolba ito lalo't malaki ang epekto nito sa ekonomiya ng bansa. May news to go si Julius Segovia. Bakante, malawak at higit sa lahat, libre. Ito ang National Container Terminal 2 sa Freeport Zone sa Subic na handang ipagamit ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA para tugunan ang lumalalang port congestion sa Maynila. Kasi pag na-store yun dito, then they will be able to unload more cargos at the Manila port. Ang plano, ililipat ang libu-libong nakatiwangwang na container vans mula Maynila patungong Subic. Tiyak na luluwag sa port area at mapabibilis ang pagpasok at paglabas ng mga bagong kargamento sa pantalan. Bagaman may karagdagang gasto sa pagbibiyahe, garantisado naman daw na masusolusyonan nito ang problema. The repositioning of empties from Manila to Subic is very much a cost to the shipping lines, and the tracking cost is almost 20,000 per trip. Sakaling matuloy, inaasahang matitigil na ang konsumisyon ng mga foreign at local supplier at kanilang mga kliyente dahil sa mga naantalang kargamento. They are also angry because it's also only 2-day transshipment time. Now you use a 2 week. Namumroblema na rin ang Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated dahil wala na raw delivery ng fresh milk. Delayed din ang delivery ng ilang brands ng sabong panlaba. A lot of items mag-increase ang presyo kung gano'n dahil a lot of the components ng mga ating ginagamit pang araw-araw ay imported. In fact, may manufacturer nga nagsabi, paglabas nila medyo sira na yung produkto nila. Posible rin daw tumaas ang presyo ng imported na prutas at bawang ayon sa Department of Agriculture. Sa impormasyon daw kasi ng Bureau of Plant Industry, may mga shipment na hindi pa rin nailalabas. Pero bukod sa presyo, paliwanag ng isang ekonomista, may epekto rin ang port congestion sa ating GDP o Gross Domestic Product, kaya maiging masolusyonan na ang problema sa lalong madaling panahon. Kasi pag intermediate goods, yung production doon, wala kang pangpasok na gano'n. So titigil yung trabaho, maapekto yung buong output. Julius Segovia, GMA News.